Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na sa kauna-unahang pagkakataon, ang Pilipinas ay magpapakita ng isa sa pinakadelikadong armas sa mundo, hindi sa parade, hindi sa display, kundi sa isang simulated combat scenario kasama ang mga pinakamalalakas na militar sa mundo. At oo, ito na nga ang BrahMos anti-ship missile system ng Philippine Marine Corps ay sasabak na sa Balikatan 2026. Kamakailan, umingay sa social media ang isang tweet mula sa kilalang defense observer na si Parabellum, kung saan ibinahagi niya ang isang video mula mismo sa Philippine Marine Corps. Sa video na yun, makikita ang preparasyon at deployment ng isa sa pinaka-advanced na missile systems na hawak ngayon ng Pilipinas, ang BrahMos. Para sa mga hindi pa familiar, ang BrahMos ay hindi basta-basta missile. Ito ay isang supersonic cruise missile, ibig sabihin kaya nitong lumipad ng higit sa 3 beses ng bilis ng tunog. Sa simpleng salita, kapag ito ay pinakawalan, napakahirap na nitong pigilan. Ngayon, ang tanong, bakit napakahalaga ng event na ito? Sa Balikatan 2026, hindi na lang simpleng exercises ang makikita natin. Hindi na ito puro drills at coordination training. Ngayon, mas realistic na, mas malapit na sa tunay na combat scenario. At dito papasok ang BrahMos. Sa unang pagkakataon, gagamitin ito ng Philippine Marine Corps sa isang Joint Maritime Strike Simulation. Ibig sabihin, hindi lang ito demonstration, ito ay bahagi ng coordinated attack scenario laban sa hypothetical enemy ships. Hindi man ito actual live firing sa kalaban, pero ang simulation na ito ay halos katumbas na rin ng real combat preparation. Bakit BrahMos? Mga kababayan, hindi basta pinili ng Pilipinas ang BrahMos. Maraming dahilan kung bakit ito ang naging centerpiece ng ating coastal defense strategy. Una, bilis. Ang BrahMos ay may speed na Mach 2.8 hanggang Mach 3. Sa ganitong bilis, ang kalaban ay may napakaliit na window para mag-react. Pangalawa, precision. Hindi ito simpleng missile na basta lang tatama. Ito ay may advanced guidance system na kayang mag-adjust habang nasa flight. Pangatlo, deterrence. Ito ang pinaka-importante. Kapag alam ng isang bansa na may ganitong kakayahan ang Pilipinas, magdadalawang isip itong lumapit o manghamon sa ating karagatan. Dati, kapag sinabing Marines, ang iniisip agad ay infantry, mga sundalo na nakikipaglaban sa lupa o amphibious operations. Pero ngayon, nag-i-evolve na ang kanilang role. Ang Philippine Marine Corps, sa pamamagitan ng kanilang Coastal Defense Regiment, ay nagiging missile force na rin. Ibig sabihin, hindi na lang sila pangdepensa sa lupa, kaya na rin nilang magbantay at umatake mula sa baybayin laban sa mga barko sa dagat. Ito ang tinatawag na shore-based anti-ship capability. Sa madaling salita, kahit nasa lupa ka, kaya mong patamaan ang barko na daan-daang kilometro ang layo. Ang Balikatan ay matagal ng joint exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang pagbabago. Mas nagiging combat-oriented ang training, mas realistic, mas seryoso, at ang pagpasok ng BrahMos sa exercise na ito ay malinaw na indikasyon na ang Pilipinas ay hindi na lang observer o participant, kundi isang aktibong contributor sa regional security. Joint Maritime Strike, anong ibig sabihin nito? Kapag sinabing Joint Maritime Strike, hindi lang ito isang unit o isang bansa ang gumagalaw. Ito ay koordinasyon ng iba't ibang assets, naval ships, air assets, ground-based missile systems tulad ng BrahMos. Lahat ito ay nagtutulungan para ma-neutralize ang target. Sa senaryo ng Balikatan 2026, ang BrahMos ay magiging bahagi ng isang mas malaking attack framework. Ibig sabihin, hindi ito standalone weapon, kundi bahagi ng integrated defense system. Hindi may kakaila, mga kababayan, na ang ganitong development ay may mensahe. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ang pagpapakita ng ganitong capability ay isang malinaw na signal. Ang Pilipinas ay hindi na basta-basta. Hindi na tayo simpleng bansa na umaasa lang sa diplomacy. Ngayon, may kakayahan na tayong magpakita ng lakas, kung kinakailangan. Simulation firing, bakit mahalaga? Maaaring sabihin ng iba, simulation lang naman yan, hindi totoong firing. Pero sa military perspective, napakahalaga ng simulation. Dito time test ang coordination ng units,
response time, accuracy ng targeting system, communication between allies. Sa madaling salita, dito pinapanday ang readiness. Kapag dumating ang oras na kailanganin talaga, hindi na mangangapa ang mga sundalo, handa na sila. Ano ang ibig sabihin nito sa Pilipinas? Para sa ordinaryong Pilipino, maaaring mukhang malayo ang usapin ng missile systems at military exercises. Pero ang totoo, direkta itong konektado sa ating seguridad. Ang pagkakaroon ng BrahMos at ang aktibong paggamit nito sa exercises ay nangangahulugan na mas protektado ang ating karagatan. Mas may kakayahan tayong depensahan ang ating teritoryo. Mas may boses tayo sa international stage. Hindi lang ito tungkol sa armas, ito ay tungkol sa sovereignty. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay kilala sa pagiging defensive at reactive. Pero ngayon, unti-unti nang nagbabago ang mindset. Mula sa traditional defense, papunta sa credible deterrence posture. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang makipaglaban, basta alam ng kalaban na kaya mong lumaban, sapat na yun para pigilan ang conflict. At dito pumapasok ang halaga ng BrahMos. Ano ang susunod? Kung ito ang unang deployment ng BrahMos sa isang major exercise, malaki ang posibilidad na hindi ito ang huli. Sa mga susunod na taon, maaaring makita natin actual live firing drills, integration sa Navy at Air Force operations, expansion ng missile units sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay bahagi ng long-term modernization ng Armed Forces of the Philippines. Sa social media pa lang, makikita na ang excitement ng defense enthusiasts at observers. Marami ang nagsasabi na ito na ang simula ng isang bagong era para sa Philippine military. Isang era kung saan ang Pilipinas ay hindi na lang basta tagasunod, kundi isa ng aktibong player sa Indo-Pacific region. Mga kababayan, ang paglahok ng BrahMos missile system sa Balikatan 2026 ay hindi lang simpleng balita. Ito ay simbolo ng pagbabago. Simbolo ng pag-angat, at higit sa lahat, simbolo ng isang Pilipinas na handang ipaglaban ang kanyang karapatan at teritoryo. Sa unang pagkakataon, makikita natin ang isang high-end missile system na hindi lang nakadisplay, kundi aktibong bahagi ng isang realistic combat scenario. At sa bawat hakbang na ganito, unti-unti nating pinapalakas ang ating kakayahan bilang isang bansa. Kaya mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ito na ba ang simula ng mas matatag na depensa ng Pilipinas? O isa pa lang itong unang hakbang sa mas malawak na pagbabago? E-comment nyo ang inyong opinyon, at huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami ang makaalam sa mga ganitong usapin na mahalaga sa ating bayan.